ako po ay magbahagi ng kanyang mga salita sa oras na ito dito po sa pulpito. Kasi sa totoo lang po, ilang taon or ilang beses ko na pong tinanggihan ito kay pastor kasi dahil sa takot. Takot na kadalasan na nararanasan natin na mga gustong maglingkod sa ating Panginoon. Hindi madaling magsalita sa harapan, ngunit alam ko na tutulungan ako ng aking Panginoon Diyos at syempre ng inyo pong Panginoon. Amen po. So, sabi ko sa Panginoon, kung kalooban niya, kasi may isinare dati sa akin yung ading ko na ang mga babae daw po ay hindi pwedeng magsalita or magturo ng salita ng Panginoon. Bawal po sa kanila iyon kasi daw po ay isang kasalanan po na mag-share sa kanila at magturo ng salita ng Panginoon sa pulpito. So sabi ko sa Panginoon, Lord, kung ito'y kasalanan, wag mong hayaan na ako'y magkasala. So, nung Harvest Festival nga po ay narinig ko na ako nga po ay magsasalita sa gabing ito. At sabi ko sa Panginoon, Lord, thy will be done, I will trust in you. So, ayan po. Nawa po ay patuloy natin na purihin at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos na dakila po sa buhay po ng bawat isa sa atin. So, sa mga sandaling ito, umihingi po ako ng paumanhin kay pastor at sa kapwa ko magsasalita lang ngayong gabi dahil sa hindi po inaasang pangyayari. Nakalimutan ko po yung akin pong ginawang output na ibinigay po ni pastor na inireconstruct po namin. So sa mga sandaling ito, imbis po na yung biyaya ng Diyos para sa mga anghel ay napalitan po ito sa 1 Thessalonians 5 verse 18 at ganito po ang sinasabi. Magpasalamat kayong lagi sa Panginoon sapagkat ito ay kalooban ng Diyos para sa atin na nakikipag-isa sa ating Panginoong Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. So, bago po tayo mag-umpisa, tayo po munang lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na mapagpala at makapangyarihan po sa lahat, sa mga oras po na ito, samahan niyo po ako, Panginoon, sa akin pong pagbabahagi ng iyo pong mga banal na salita, Panginoong o Diyos. At patuloy na pangunahan mo po ang bawat isa sa amin sa mga oras na ito. Amen. So, naranasan na po ba nating magsawang magpasalamat sa Panginoon? Sino po dito nagsawang magpasalamat sa Panginoon? Amen. Dapat hindi po tayo nagsasawang magpasalamat sa Panginoon, lalo na sa mga pagpapala na patuloy na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. May mga bagay tayo na dapat na pinagpapasalamat sa Panginoon. Ano yung mga bagay na ito? Yung paggising pa lang natin sa umaga ay dapat na po natin itong ipagpasalamat sa Panginoon. Kasi may mga tao na hindi na nabibiyayaan ng pagkakataon para mabuhay. So, ang paggising po natin sa umaga ay isang pagpapala. Kaya dapat po natin itong ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos na dakila at makapangyarihan po sa lahat. So, bilang pagpapasalamat natin sa Panginoon sa araw-araw, dapat po tayong manalangin sa ating Panginoon. Kapag tayo po ay nanalangin sa ating Panginoon, nagbibigay tayo ng oras para sa pagpapasalamat sa Panginoon, tayo po ay merong mapagpasalamat na puso. Dahil kinikilala natin na ang Diyos ang siyang patuloy na nagbibigay sa atin ng kaligtasan at patuloy nagbibigay sa atin ng mga biyaya at pagpapala na patuloy na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. At sa gabing ito, mga kapatid kay Kristo, maging buhay po natin, isabuhay natin ang ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon ng ating pong buhay. Kapag nagbibigay ka ng oras
sa Panginoon, sa pananalangin, ikaw ay merong mapagpasalamat na puso. Madalas tayo ay nanalangin sa umaga, pag tayo ay kakain at matutulog. Nandun po ang paating pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. At ang pangalawa po, ang mapagpakumbaba o humble heart. Kapag ikaw po ay nagbibigay ng oras o panahon para sa panalangin, ikaw po ay merong mapagpakumbaba at mapagpasalamat na puso. Dahil kinikilala mo na ang Diyos ang nagkakaloob ng lahat ng meron ka at nagbibigay ng katagumpayan sa iyong buhay. Sabi nga sa Deuteronomy 8:18, kundi iyong alalahanin ang iyong Panginoong Diyos na magbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan o katagumpayan sa iyong buhay. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, meron po tayo ngayon, anuman po ang kinalalagyan natin, lahat po ito ay galing sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang sino mang nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang ginagawa ng Panginoon sa buhay niya. Number 3, mapagbigay. Bilang pagpapakita po ng mapagpasalamat na puso, hindi lang ikaw ay mapanalanginin, mapagpakumbaba, ikaw naman po ngayon ay mapagbigay. Dapat po, kung tayo po ay mapagbigay sa harapan ng ating Panginoon, gawin natin po ito ng buong puso. Kasi nakikita po ng Diyos yung puso natin kung gaano po tayo, kung gaano po yung pagbibigay natin sa harapan ng ating Panginoon. Pwede natin maitulong ito at maipakita na tayo ay mayroong mapagpasalamat na puso. Sabi nga, bilang ganti sa kabutihan ng Diyos sa atin, kung gusto natin maging masaya, magbigay ka. Sa ganung paraan po, nakakatupad po tayo sa kalooban ng Diyos na maging mapagpala sa iba. Yan po ang susi para mas lalo po tayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Ang pagpapala ng Diyos sa atin, mga kapatid kay Kristo, ay hindi lamang sa sarili natin o sa pamilya natin. Ang pagpapala ng Diyos ay dapat natin na ibahagi upang matupad natin yung sinasabi na maging pagpapala tayo sa iba. Parang puso lang po yan kung bumangon sa tulong. May kailangan mo mang parahan para lumabas ang tubig. Kailangan mo din muna natin magbahagi ng pagpapala din ng marami sa ating Panginoon. Kung sabi ni Erap, wag mo akong subukan, sabi naman po ng Panginoon ay subukan natin siya. Kundi kububuksan ang durungawan ng langit upang ibuhos sa inyo ang mayaman kong pagpapala. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, sa mga oras po na ito, maging mapagbigay po tayo sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Yamang ang Pasko ay biyaya ng lahat po sa bawat isa sa atin. Sikapin po natin na maging pagpapala sa iba at maging mapagpakumbaba, patuloy sa harapan ng ating Panginoon, patuloy na maging mapanalanginin sa lahat ng oras at pagkakataon po ng ating buhay. Alam ko po na ang bawat isa sa atin ay minsan may mga dinadalang pagsubok sa buhay, pero isipin natin na mahal tayo ng Diyos at hindi po niya tayo pinababayaan. Kaya kung nakakaranas po tayo ng pagsubok sa buhay, hindi ibig sabihin po na hindi po tayo mahal ng Diyos. Kundi isipin po lagi natin na all things work together for good pa rin sa harapan ng ating Panginoon bilang isang mananampalataya. Yung mga pagsubok na ito ng buhay natin, minsan nagiging aral din ito sa atin. Kasi may mga gustong baguhin ang Diyos sa atin. Minsan, feeling natin, nagkakaroon tayo ng pagsubok kasi hindi na tayo mahal ng Panginoon. Pero hindi po yung totoo. Kasi, nagkakaroon po tayo ng pagsubok dahil mas dinadalisay pa niya tayo para mas lalo pa tayong magtiwala sa Kanya. Sabi nga sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord,
plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So, mga kapatid, hindi tayo nakaranas ng pagsubok para saktan tayo ng Panginoon. Kaya patuloy po tayo na magpasalamat sa Panginoon kahit anuman ang mangyari sa atin sa taong ito. Kung sa taong ito wala tayong handa, sa taong ito wala tayong trabaho, sa taong ito may mga hindi inaasahan na nangyari sa buhay natin, isipin natin na ang Diyos hindi tayo iniiwan o pinababayaan man. Kaya patuloy na magpuri at magpasalamat ang bawat isa sa atin. Yamang ang Pasko ay biyaya ng lahat sa atin. Ayun nga po, patuloy tayo na magkaloob, lalo tigit sa tahanan ng ating Panginoon para matugunan po yung pangangailangan ng ating iglesia. Patuloy tayong maging mapagbigay. Hindi lamang sa sarili natin o para hindi lang yung pagpapala ng Diyos sinasarili natin o para sa pamilya lang natin. Dapat din po natin itong ibahagi para mas lalo pa po tayong pagpalain ng ating Panginoon na dakila at makapangyarihan sa lahat. So sa gabing ito mga kapatid, patuloy po tayo na kumapit sa ating Panginoon. Kahit minsan nasasaktan po tayo, isipin natin na ang mga pangyayaring ito sa buhay natin ay may purpose nga ang ating Panginoon. So sa pagsi-celebrate po natin ng kapanganakan ng ating Panginoon, patuloy na makita sa buhay natin yung pagiging mapagbigay. Tulad nga po ng sabi ko kanina, tapos mapanalanginin at mapagpakumbaba. Kapag po tayo ay mapagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon, sabi po niya sa Matthew chapter 3, verse 5, mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatanamuhin nila ang ipinangako ng ating Panginoon. Kaya kung ano man po yung dinidesire ng ating puso sa mga sandaling ito, alam ko na ibibigay yon ng Panginoon kapag tayo ay nakitaan niya ng pagpapakumbaba. Kasi ang kabaliktaran po ng pagpapakumbaba ay yung mapagmataas. So sino po sa atin ang sa gabing ito ay mayroong mapagmataas na puso? So dapat hindi po tayo maging mapagmataas sa harapan ng ating Panginoon sapagkat wala po tayong kayang gawin kung wala ang Panginoon sa atin. At sabi nga po sa 1 Corinthians 1 verse 31, sabi po doon, ang sino mang nais magmalaki ay walang dapat ipagmalaki kundi ang kabutihan ng Diyos na ginagawa niya sa buhay natin. So mga kapatid, wag po tayong magmalaki. Kasi ang lahat ng meron tayo ay galing sa Panginoon. Amen po? Dapat patuloy po tayong maging mapagpakumbaba sa lahat ng pagkakataon po ng ating buhay. So sa gabing ito, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sama-sama tayo na nagpupuri at nagpapasalamat sa kabutihan at kadakilaan po ng ating Panginoong Diyos na buhay. And I hope and I pray na sa pagse-celebrate natin, makita pa rin natin yung buhay natin na patuloy na naglilingkod at nagpupuri sa ating Panginoong Diyos. And yung takot na naranasan namin, feeling ko hindi ko kayang mag-sermon sa harap ninyo. Feeling ko hindi ko kaya. Pero alam ko na hindi ito yung huli na ibibigay ng Panginoon na pagbabahagi ko ng kanyang mga salita. Kaya mga kapatid kay Kristo, maraming salamat po at pagpasensyahan nyo na po talaga dahil yung naiprepare ko po ay hindi ko po
nagawang ibahagi sa mga sandaling ito. Tinawagan ko si Ezekiel kanina na kung pwede ay daanan niya doon kay Chris, pero nakauwi na po siya. So balak ko po sana siyang balikan kanina, pero wala na pong oras. Kaya nagpray ako sa Panginoon, ano yung ibabahagi ko ngayon. Nung nagpray ako, naisip ko yung nung nag-lay speaking kami, ito nga po yung isinare ko ngayon na hindi ko kabisado, kinakabisado ko kanina, pero talagang nakakalimutan ko po yung gusto kong sabihin. Kaya nawa sa next year, yung talagang ibabahagi ko na ibinigay sa akin ay talagang maibabahagi ko ng buong puso at ng buong pagtitiwala po sa ating Panginoon. Kaya pamanhin, Pastor, yung binigay niyo pong copy sa akin. Alam ko na may purpose ang Lord kung bakit. May purpose ang Lord kung bakit nangyayari yung mga bagay na hindi natin inaasahan minsan. Feeling ko kanina, hindi na ako nag-nervous kasi nga yung nakita ko kanina na sermon ay madali lang. Kasi yung kwan. Pero habang nagsasalita naman na ako, nabablock na ako, hindi ko na alam yung sinasabi ko. Pero alam ko na isa itong aral sa akin na ibinigay ng ating Panginoong Diyos. And I know na may purpose pa rin ang Diyos sa buhay ko. And thankful pa rin ako sa Panginoon dahil ngayon, nag-iinit ako. Hindi ko alam kung bakit. Gusto kong magbahagi pa ng mas marami sa inyo, ngunit alam ko na sa ibang pagkakataon po ulit. So muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa akin sa mga sandaling ito. Sa Diyos po ang papuri. Ito po ang salita ng Panginoon. Amen. Tithes and offering. Sige, tayo po ay patuloy na magandog sa Panginoon. Awitin po natin ang Kay Buti-Buti Mo, Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Minsan pa pinupuri. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuting Diyos
na sa amin ay nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Salamat sapagkat patuloy ka na nagmamahal sa buhay namin, Panginoon, sa kabila ng napakarami naming mga pagkukulang, kahinaan na nagagawa sa iyong harapan, O Diyos. Ang iyong katapatan at kabutihan sa amin ay nananatili pa rin, Panginoon, at patuloy ka po na nagiging mahabagin sa aming mga buhay. Patunay ang mga pagpapalang ito na ibinibigay mo sa aming mga kamay upang amin pong pangalagaan at patuloy na gamitin sa ikalululhati ng iyong pangalan, Panginoon. At bahagi po nito ay amin ibinabalik sa iyo sa mga sandaling ito bilang papuri, pasasalamat at pagtitiwala ng bawat isa po sa amin, Panginoong Diyos. Patuloy niyo pong basbasan at pagpalain ang bawat buhay na nagsipaghandog ng mga kaloob po na ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Amen. Amen. Song of dedication and thanks, blessed assurance, Jesus is mine. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Here of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring for above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Salamat sa katotohanan, Panginoon, na sa lahat ng panahon at pagkakataon ng aming mga buhay, Ikaw po ay mabuti, O Diyos. Kaya nga po, ang paalala mo sa amin ngayong gabi, kami ay patuloy na magpasalamat sa iyo sa lahat ng pagkakataon at panahon ng aming pong mga buhay. Kami man po ay nasa gitna ng kagalakan o nasa gitna ng pagsubok sa buhay, Panginoon. Sapagkat ang lahat na nangyayari sa aming mga buhay ay kalooban mo, Panginoong Diyos. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Sukristo. Kaya sa panahon na kami po ay nananagana, matutunan namin na magpasalamat sa iyo at patuloy na maging mabuting katiwala sa lahat ng mga kasaganahang amin pong tinatanggap, Panginoon. At sa mga panahon na kami naman po ay nasa panahon ng pagsubok, Panginoong Diyos, patuloy pa rin na turuan mo kami na magpasalamat. Sapagkat alam namin na sa mga pagsubok na pwede naming daanan, Panginoon, lakip pa rin nito, O Diyos, ang mga pagpapalang inyo pong inihanda sa buhay po ng bawat isa. Kaya patuloy na turuan mo kaming manalangin, magpakumbaba at magpasalamat at maging daluyan ng iyong mga biyaya sa bawat sandali ng aming mga buhay, O Diyos.
Patuloy nyo kami na gamitin, Panginoon, ayon po sa iyong kalooban. At patuloy na gawin sa amin, Panginoong Diyos, ang mga bagay na inyo pong itinakda sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Maging ang mga bagay na inyo pong inihanda na gawain para sa bawat isa, Panginoon. Lord, salamat po sa mensaheng nahayag sa amin ngayong gabi na ito, Panginoon. Salamat sa anak mo na iyong ginamit upang ang mga bagay na ito ay mahayag sa amin, Panginoong Diyos, na patunay, Panginoon, ng aming pananampalataya sa iyo ay ang amin pong pagsunod sa pamamagitan ng may pasasalamat, pagpapakumbaba, at patuloy na nagpapagamit sa lahat ng sandali ng amin pong mga buhay sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ang mga salitang amin pong napakinggan sa gabing ito na nagpapahayag pa rin sa amin, Panginoong Diyos, na ang biyaya ng Pasko ay para sa aming lahat sa anumang sitwasyon na dumating o dumaan sa amin pong mga buhay. Pagpalain mo ang iyong anak na ginamit sa gabing ito, Panginoong Diyos. Patuloy nawa na ang Espiritu, Panginoong Diyos, ng kalakasang loob ay iyakap mo sa Kanya, Panginoon, upang hindi lang po sa gabing ito na magamit mo siya sa pagbabahagi ng iyong mga salita, kundi sa marami pang mga pagkakataon sa iglesyang ito at sa iba pang mga gawain na amin pong ginagawa, pagtitipon, Panginoong Diyos. Patuloy mo na i-anoint ang iyong lingkod, Panginoon, na ginamit para sa amin upang marinig namin ang iyong mga salita ngayong gabi po na ito, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat sa pagsambang ito. Salamat sa presensya mo sa aming kalagitnaan sa gabi pong ito. At meron ulit kaming narinig na revelasyon mula sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, ibinabalik po namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat po sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, na aming Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior, I'm happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Mga kapatid ko kay Kristo, patuloy tayong iniimbita ng Panginoong Diyos na manalangin, magpakumbaba, at maging daluyan ng Kanyang pagpapala sa lahat ng panahon ng atin pong mga buhay. Ating itaas ang ating mga kamay sa Panginoon, ang biyaya ng Panginoong Diyos at ang karunungan upang ating patuloy na gawin at sundin ang Kanyang kalooban, manalangin, magpakumbaba, at magpagamit sa Panginoong Diyos at maging daluyan ng Kanyang biyaya, ay siya nawang sumaatin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Lift up your to the coming King. Bow before Him and adore Him, sing to His majesty. Let your praises be pure and holy, giving glory to the King of Kings. Amen. Sa Panginoon po ang lahat ng papuri, kadakilan at pasasalamat
tayo po ay muli maupo sa presensya ng atin pong Panginoong Diyos. Yan. Papuri sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng palakpak. Yan. Amen. So, sa lahat ng biyayang tinatanggap po natin at kahit sa mga pagsubok, tayo ay laging magpasalamat. Amen po. Alam niyo po sa mga pagsubok, minsan nandun yung package eh. No, nasa package na yon yung blessing ng Panginoong Diyos. Naniniwala kayo sa tinatawag pong blessings in disguise. Yan. So, yun ang paalala sa atin ng Panginoon ngayong gabi po na ito. Bago po tayo umuwi, syempre, may mga magpa-practice po ngayong gabi. Ang mga adults daw po. Yan. Mga boys, syempre, mga adults, mga mga young adults, young people, nag-practice na rin po sila kanina. Mga bata, may practice pa po ba? So, bukas na lang daw po sila magpa-practice. So, nasa last simbang gabi na po tayo tomorrow, mga kapatid. And ulitin ko po, at 4 p.m. po tayo mag-i-start sa atin pong Christmas party on December 23. Ayan. Kaya po, baka hindi pa po ano po ang plano ng young adults? Tapos na po ba kayo sa inyong bunutan? Ano po ang plano ninyo? Mag-usap po kayo kung yan ay by number o kaya po ay by name. Same na rin po sa lahat po ng adults, men and women. Kung kayo po ay by name or by number, yung atin pong magiging bunutan. Kasi kung by number po, ang way na lang po nun, magdadala kayo ng mga regalo na po pwedeng pambabae, po pwedeng panlalaki. Okay po? Kung bunutan po by name, kung sino talaga yung nabunot po ninyo, o yun po ang ririgaluhan ninyo. Pwede nyo pong gawin yung ginawa ng mga kabataan kanina. Kanina po, nagbunutan ng mga kabataan, nagsulat sila sa maliit na papel ng pangalan po nila, tapos, nilagay nila doon yung kanilang wish list. Meron natang naglagay ng, ano yun? Yung mga nilagay nila? Naglagay sila ng mga wish list nila. Ano po? Yung gusto nilang matanggap na regalo ngayong Pasko po na ito. Base lang po, doon siyempre sa range po o sa amount ng pinag-usapan po nila kanina, which is 150. No, so kahit may nagsulat kanina ng house and lot, alam po. O pwede niyo pong gayahin yon. Kung meron kayong mga wish list, any of the 3 wish list po pwedeng ma-meet ngayong Pasko, parang ganon. Okay po? So, pero bahala po kayo sa diskarte na ninyo per lay organization po. Okay po? And, bago po tayo umuwi din, meron pa pong mga natitirang mga damit po rito. Pwede pa po tayong magsukat. Okay po? No, sa mga, lalo na po, doon sa mga hindi pa nakakatanggap talaga at hindi nabigyan po kanina. So, meron pa po tayo kanina, meron pa pong mga nagdala kanina. So, pwede pa po natin halukayin na ito mamaya. Ubusin na po natin, iuwi yun. Iyawid yun, kakabsat. Okay po? Tapos, ngayong gabi, kasama po natin ang family ni Sister Josel. Yan. So, isa po sa, anong tawag dito? Manugang. Ano po?
Tama po ba? Manugang. Yan, ni Auntie Merlin. Yan. So, sige po, tayo po kayong lahat. Tayo. Yan. Lagi naman po silang nakakasama natin sa mga Sunday worship service. Pero, I believe, ito yung first time, tama, kapatid na Giselle, ng simbang gabi. Tama ba ako? Ito yung first time nyo na makisimbang gabi rito? Ay, hindi. Ngayong taon. Pero hindi ito yung first time. Oh, so nakakasama na po natin sila sa mga simbang gabi. Yan. Pero at least, praise God po, kasama natin sila. Kasama yung tatlong mga kids po niya ngayong gabi po na ito. Meron pa po ba? May mga bago tayong mga wala na? Okay? So mag-practice na po ang mga dapat pang mag-practice. Lalo po yung mga men. Okay po? So, madali lang naman po yung ating sayaw. Ano po? No, ano bang gusto nyo? Sasayaw o kakanta? Yan. O, sayaw po tayo. Alam ko, kaya nyo namang sumayaw eh. Okay po, sasamahan tayo ng ibang mga young people ulit. Ano po, tsaka ng mga young adults na mga lalaki. Okay po? Sige, tayo po tayong lahat. Salamat po sa ika-6 na grupo na nag-prepare po ng atin pong snack ngayong gabi. Let's pray for them po and let's pray para po sa food. Lord, salamat po sa kabusugan ulit sa spiritual na buhay ng bawat isa po sa amin. Patuloy na pinapalago mo ang aming pananampalataya sa iyo. At natututunan naming magpasalamat sa lahat ng panahon at pagkakataon ng aming mga buhay. Salamat pong muli sa ika-6 na grupo na naghanda ng mga pagkaing amin pong tatanggapin ngayong gabi na ito, Panginoon. I-bless niyo po silang lubusan, maging ang biyaya ng pagkain na amin pong tatanggapin, Panginoong Diyos. At sa mga natitira pang gawain, mga practices ngayong gabi, at bukas hanggang sa huling gabi ng aming pagsamba, patuloy mo nawa kaming panahanan at samahan sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon, tagapagligtas ng aming mga buhay. Amen. Amen. Okay, mauna po ulit ang mga bata. Wait lang mga bata. Makinig muna mga bata. 3:00 daw po kayo bukas. 3:00 ng hapon.